Nangangahulugan pa rin iyon na dapat siyang magpatuloy sa pagsulong, dahil hindi naman imposible. Matapos maghanap ng ilang sandali, hindi niya mahanap ang pinagmulan na naglalabas ng lahat ng mana na iyon. Pero may nakita siyang pinto. At ipinalagay niya na ang bagay na malamang na nasa likod ng mga pintuan na ito ay maaaring ang dahilan. Wala nang silbi ang pag-aalala tungkol dito ngayon. At binuksan niya ang pinto at may nakita siyang kakaiba sa loob. Nagulat siya at nagtaka kung ano ang dambuhalang bagay na iyon. Ipinaliwanag ni Memento na ito ay isang djinn, na nagpapataas ng kanyang pag-aalala, at tinanong niya kung bakit naroroon ang isang espiritu. Itinuro niya ang gitna ng bagay na iyon, na tila may mali, at hindi nagtagal ay nakilala ito bilang isang artifact. Nabubuo ang mga espiritu kapag nagbanggaan ang mana at negatibong enerhiya. Umiiral lamang sila upang sirain ang kanilang kapaligiran, at wala silang malay. Mas malapit sila sa isang natural na sakuna kaysa sa isang anyo ng buhay. At mayroong isang artifact sa gitna ng espiritong iyon. Natigilan ang bida nang makita ito, at inatake siya ni Jin. Napagtanto ni Memento na ang tagabantay ang problema. Ito ay pinagsama sa artifact at ikinakalat ang mana nito sa buong piitan. Kaya lahat ay naging isang live na bomba. Ipinapalagay ng pangunahing tauhan na ang simpleng sagot sa problemang ito ay kailangan niyang bugbugin ito bago siya umalis. Habang naisipan niyang salakayin ito, umakit ito ng maraming bato at ibinato ang mga ito patungo sa pangunahing tauhan. Kaya't sumugod siya at sinubukang alisin ang mga ito gamit ang kanyang espada. Laking gulat niya nang muling lumitaw ang mga ito at hindi nagtagal ay sumabog at nasugatan siya. Inutusan siya ni Memento na mag-ingat. Ito ang bahagi ng piitan na may pinakamataas na konsentrasyon ng mana, at ang kanyang panghihimasok ay naging mas makapangyarihan. Sa bilis na iyon, nag-aalala siya na ang lahat, pati na ang kanyang espada at katawan, ay sesabog. Nagalit ang bida, dahil dapat ay sinabi niya ito sa kanya ng mas maaga, at humakbang ang halimaw upang salakayin siya. Napatulala ang bida, dahil sobra na iyon. Muli nitong ipinutok sa kanya ang mga sumasabog na bato. Tumayo siya, nag-aalala kung ano ang gagawin, ngunit inutusan siya ng kanyang kasama na tumakbo kung gusto niyang mabuhay. Inatake siya ng Jin, at nagtago siya sa likod ng bato at nakaiwas sa pag-atake. Matapos gawin ang halimaw, alam niyang ito ay isang sitwasyon na ngayon o hindi kailanman, kaya nagmadali siyang salakayin siya. Batid niya na kahit na ang buong katawan nito ay isang higanteng bato lamang, malamang na ang mga kasukasuan nito ay ang mga kahinaan nito. Kaya binaril niya ang kanyang kasukasuan. Nagulat siya nang humiwalay ito ng isang segundo, at huminto ito sa kalagitnaan, inatake ang kalaban, itinapon siya, at sumugod pabalik sa halimaw. Hindi ito umubra, kaya nagtaka siya kung paano niya ito haharapin at masira ang katawan ng halimaw. Inutusan siya ni Memento na puntiryahin ang artifact sa kaibuturan nito. Sa kasalukuyan, ang core nito at ang artifact ay pinagsama, kaya kung gumamit siya ng sumpa na kumakain sa core nito, mawawala ang lahat ng kapangyarihan nito. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, at sinusubukan niyang iwasan ang malapit na labanan dito hanggat maaari. Kaya isa na lang ang natitira niyang gagawin. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kaibuturan nito para gamitin ang air bullet, na siyang huling pag-asa niya. Ngunit hindi nagtagal ay inatake siya ng halimaw, at napaatras siya. Iniisip niya kung tatagos ba ito. Napakalakas nito para makaiwas, at napaatras siya. Pagkatapos nito, inatake siya nito ng maraming beses, na iniwasan niya. Ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya nang makita ang isang napakalaking bato sa kanyang ulo, na halos hindi niya naiwasan. Iniisip niya kung ang mga pangmatagalang pag-atake at iba pang mga pag-atake. Wala sa kanila ang nagtrabaho.
Pagkatapos ay sinubukan niyang salakayin siya ng malapitan at iniisip kung paano nito haharangin ang kanyang pag-atake. Pinoprotektahan ng halimaw ang kaibuturan nito gamit ang kanyang kamay. Natagpuan niya itong inaatake ito upang hindi niya ito maisaksak sa kaibuturan. Ngunit ang isang pagsabog ay gagana sa hanay na ito. Kaya't pinaandar niya ang espada, ngunit hindi ito gumana ng husto, at muli siyang itinapon. Siya ay malubhang nasugatan, nakahawak sa kanyang ulo, at nagtanong kung ang kanilang huling air bullet ay hindi gumana dito. Naisip niya na sapat na ito upang basagin ang ilang mga bato. Ngunit ipinaalam na sa kanya ng kanyang artifact na hindi gagana ng tama ang mga magic skill dahil sa interference ng mana. Siya ay nakikipag-chat sa kanya nang bigla niyang makita ang marami sa mga paputok na bato sa itaas ng kanyang ulo, na hinarang niya ng kanyang espada. Maya-maya, nagkaroon ng pagsabog. Iniisip ni Memento kung ayos lang ba siya, ngunit tinanong ng pangunahing pinuno kung maganda ba ito, dahil pakiramdam niya ay sinusubukan niyang basagin ang isang bato gamit ang isang itlog. Inalerto niya siya na tumingin sa kaliwa niya, dahil inaatake siya mula sa gilid na iyon. Ngunit naisip niya na kung hindi niya malalampasan ang isang maliit na hamon na tulad nito, hindi siya karapat-dapat sa paghihiganti. Nagmamadali siyang umalis at siguradong magagawa niya ito. Ngunit ang sandata ni Clyde ay maaaring tumama kahit na ang kanyang mga pag-atake ay hindi naging epektibo hanggang ngayon. Kung patuloy niyang ita-target ang core nito, maaari niyang matanggal ang depensa nito, na maaaring mahirap, ngunit hindi imposible. Nagulat siya nang bigla niyang makita ang kamay nito na papalapit sa kanya. Inatake siya nito gamit ang kanyang espada at nag-alala dahil may natitira pang silindro. Kaya't kung hindi niya mailand ang kanyang huling pag-atake ng maayos, siya ay tapos na. Para dito, kinailangan niyang i-target muli ang parehong lugar. Nakita niya ito na kumukuha ng maraming bato sa paligid ng kaibuturan nito at nagtaka kung ano ang ginagawa nito ngayon. Natigilan siya habang sinusubukan nitong umikot kasama ang dambuhalang katawan na iyon. Nagtaka si Memento kung para saan siya nakatayo doon at inutusan siyang tumakas. Ngunit nakatayo siya roon, nagulat, at na-activate ang kanyang animal instinct. Hindi nagtagal ay inatake siya nito at napaatras. Iniisip ng kanyang mga artifact kung ayos lang siya. Bagamat hindi ito ang pinakamagandang oras para sabihin ito, naisip niya na ang kanyang katawan ay nagre-react din sa mana, dahil nagmumutate ito. Bumantong hininga ang bida at tinanong kung alam niya kung gaano katagal bago mag-mutate ang kanyang katawan. Sinabi ni Memento na tatagal ito ng 3 minuto, at maaaring 1 minuto ito depende sa kanyang kondisyon. Siya ay galit na galit at sinabi na ito ay sapat na para sa kanya upang makakuha ng isang huling hitsa. Kung ang kanyang katawan at mga sandata ay malapit ng masira sa kanyang susunod na pag-atake, kung gayon ang 1 o 2 minuto ay sapat na oras. Napatingin siya sa kaibuturan nito at sumugod doon. Ang kanyang artifact ay nagtaka kung ano ang kanyang ginagawa at kung siya ay nagpaplano sa pagpatay sa kanyang sarili. Lumapit siya sa kaibuturan nito, at nagsimula itong umikot muli. Sinabi niya na wala siyang planong mamatay. Iginalaw niya ang kanyang kamay patungo dito at inatake ito gamit ang air bullet. Pagkatapos ay umakyat siya sa kanyang ulo at sigurado na kahit gaano pa ito kabilis umikot, isa lang siyang nakaupong pato. Kapag ito ay isang pag-atake mula sa itaas at kapag ito ay tumigil sa pag-ikot upang bantayan ang core nito, ito na ang tamang oras para umatake. Muli niyang inatake ang parehong lugar at natuwa nang tumagos ang kanyang espada sa halos kalahati o higit pa. Sapat na dapat ang oras na ito para makapag-activate siya. Sumambulat siya. Siya ang nag-trigger ng pagsabog ngunit nag-alala dahil siya ay nabigo muli at hindi ito matalo. Inalerto siya ni Memento at inutusan siyang lumayo kung ayaw niyang mamatay dahil papalapit ito sa kanya.
Nag-alala si Stitch sa sobrang dami niyang pinagdaanan dahil magagawa niyang solo ang kanyang piitan at iniisip kung mamamatay siya doon. Tumanggi siyang maniwala sa gayong kalokohan at gusto niya itong atakihin muli, kaya kinuha niya ang kanyang Asher na bato mula sa bag at hinampas ito habang sinusumpa siya. Natalo niya ang tagabantay ng piitan at nakahiga sa lupa na sugatan. Napatingin siya sa kaibuturan nito, na sa wakas ay nagawa niyang basagin. Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa halimaw upang simulan ni Memento ang sumpa sa pagkain, pagkatapos ay kinalas niya ang kanyang balumbon at tumakas mula sa piitan. Pagkaraan ng ilang oras, siya ay nasa labas ng piitan, nakahiga sa lupa gamit ang kanyang putol na espada at nagkamalay. Ang kanyang katawan ay mas mahusay na pakiramdam pagkatapos ng paggaling, at ang kanyang mga sugat ay gumaling din, at ang mga mutasayon ay nawala sa kanyang katawan. Sinuri niya ang kanyang pangkalahatang kondisyon. Ang kanyang mga paa ay buo, ngunit ang kanyang mga damit ay hindi sa pinakamagandang hugis. Naisip niya na dapat din niyang suriin ang kanyang katayuan habang ini-inspeksyon ang iba pang mga bagay. Ang kanyang animal instinct level ay na-upgrade sa level 7. Pinapalaki nito ngayon ang pakiramdam sa mga paa at kamay ng isang tao at pinapahusay ang pandinig tungkol sa paggamit ng echolocation at sumpa na mga kasanayan sa pagkain. Na-upgrade sa ika-4 na antas. Siya ay natigilan habang ang kanyang mga kakayahan ay nag-upgrade. Bagamat hindi siya sigurado sa curse-eating skill, naisip niyang imposibleng ay level up pa ang animal instinct kaysa sa naabot na niya. Nagtataka siyang nakatitig sa akin dahil oras na para magsalita, pero tahimik lang siya at tinanong kung ayos lang siya at natutulog. Natakot siya sa biglaang pagkagambala sa status board at iniisip kung ano ang nangyayari. Maraming notification ang lumabas ng sabay-sabay, na nagpapalam sa kanya na ang mono-limit ng artifact Memento ni Mortem ay nadagdagan mula 100 hanggang 150. Ang active skill Air Bullet ay naging Airburst din. 2 bagong kasanayan ang naidagdag, na kinabibilangan ng Crosswind. Iniisip niya kung na-absorb nito ang ilan sa mga kasanayan mula sa artifact, dahil napakaraming pop-up sa kanyang status board. Kasalukuyan itong nasa proseso ng pag-unlock sa nakatagong talento ng artifact, at ang lahat ng kakayahan nito ay maa-unlock pagkatapos matugunan ang isang partikular na kinakailangan. Ang bilang ng mga artifact na naabsorb ng Memento ay 1, at ang kasalukuyang nakaimbak na mana ay 8,305. Lumabas ang listahan ng maraming nakalock na kasanayan, na kinabibilangan ng Curse Aura, Curse Devourer, Synchro Caesar, at Avatar, na may iba't ibang kinakailangan sa mana. Hindi alam ng bida ang mga kasanayang iyon at siguradong ipapaliwanag ito sa kanya ng Memento kung gising siya at ipagpalagay na hindi siya babalik hanggang sa matapos ang proseso ng pag-upgrade. Hindi siya sigurado kung ganito ang lahat ng artifact, ngunit medyo cool na magagamit nito ang mga absorbed artifact at mana para i-upgrade ang sarili nito. Ayon sa kanyang kasalukuyang imbakan ng mana, maaari siyang pumili mula sa 2 kasanayan lamang, Curse Aura o Curse Devourer. Hindi niya gusto ang tunog ng mga iyon, ngunit kailangan niyang pumili ng isa, at hindi. Nagtagal ay pinili niya ang isa sa mga kakayahan na na-unlock para magamit niya sa ibang pagkakataon. Pumunta siya sa shop ni Clyde at tinawagan siya. Nagulat si Clyde, iniisip kung anong meron sa kanya. Pakiramdam niya ay matagal na siyang hindi nagkita at tinanong kung may mali. Salamat po sa panonood.